Parating na po tayo sa Occidental Mindoro at dito po yung ating bagong series courtesy ng Rural Bank of Angeles. Hello po, good morning. Mag-load lang kami. Ay, sige po. Umali, sir. Morning po. Kamusta po? Good morning po. Magandang Sir Mark yung branch manager ng bank. Sir Buddy. Hello, sir. Sir Nerio po. Yung Sir Mario. Sir Buddy po sa Agri. Sir, pinanonood lang kita dati. Sabi ko na nga. Kasi narinig ko, meron ka daw ano. Mamaya ako kukwento ni Boss. Sabi ko, uy, katotohanan na yata to. Dahil talaga, sir, matagal ka nang nanonood? Oo, matagal na, sir. Oo, OFW pa. OFW. Kasi libangan ko sa abroad dyan. Yung Oo. panonood ng mga vlog. Opo, opo. Interesting kasi tulad yung farming kasi talagang Apa. kinalakhan ko na yan eh. Yung ramp pump nyo nga, sir, sinundan ko yun eh. Sabi ko, ano kaya nangyari na doon? Pati yung mga palpak super. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Andito na tayo sa Occidental. San Jose Occidental Mindoro. San Jose pa rin to, sir. Barangay Morta. Ayan, so Barangay Morta, San Jose Occidental, Mindoro. At kasama na natin si Sir Bong de la Cruz. Pero sir, ang totoong pangalan mo? Nerio. Si Sir Nerio. At syempre, si Sir Mac. Kadugo. Ayan, ng Rural Bank of Angeles. Siya po yung branch manager dito sa San Jose. Magandang araw po. Ayan. Magandang araw po. Ayan. Po. So, sir, ano po ang relationship meron kayo with RBA? Actually, ang RBA, naging daan siya para magkaroon ako ng mga makinarya sa bukid. Sa kanila dumaan lahat yan. Yung traktora, tsaka yung harvester ko. Nag-iisip pa nga uli, baka bigyan pa ako ng mababang interest ng RBA. Baka makakuha pa ulit ng panibago kung magiging maayos ang presyo ng mga produkto natin. I see. So, you started na nagkuha ng mga machineries. Yes. Bukod dun sa machineries, ano pa ang mga services na avail mo sa RBA? May crop loan din sa RBA. So, okay. Depende sa'yo kung gaano katagal mo babayaran. Sa computation ko naman, ay reasonable naman ang mga interest. Oo. So, nakakatulong ng maganda sa mga magsasaka. Sila po ang lumalapit sa magsasaka. Oo, sila talaga, no? At mabilis, sir, no? Mabilis. Mabilis. Yan talaga advantage nila. Sir, explain mo ano yung crop Crop loan po. loans. So, Yung crop loans po, yan po yung nagbibigay po ng financial na tulong po sa ating mga magsasaka kung kinakailangan po nila ng additional na puhunan sa pagpapatanim, gaya ng sibuyas, palay at mais po. Yun po yung nagpo-provide po doon sa ano. ibig sabihin, pang puhunan nila? Ganun ba? Yes po, yun po yung niya. So malaking tulong po yun. Gawa ng, siyempre, minsan hindi tama ang nasabi po ni Sir Nerio. Minsan hindi natin masabi ang panahon. May time na may kukulangin tayo. So kami dito sa RBA ay handa naman po sumuporta sa mga kasamahan natin sa pagsasaka po para matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa negosyo sa pagsasaka. Madali rin yun i-avail yung crop loan. Opo, napakadali lang naman pong i-avail po yun. Actually, ayun, katunayan lang naman po na may sinasaka tayo. Tapos, ayun,
valid IDs and proof of billing. Yun lang naman po usual yung mga requirements po natin na na kailangan po dito. And sa process naman po, napakabilis lang po. Hindi naman po aabutin tayo ng 1 linggo dito po sa natin. So, pag napuntahan po namin yung kliyente po agad at na CI naman po, less than 1 week po napaparelease Release na po na. May pera na rin po si client. So aabot sir doon sa kailangan mo talaga. Let's say kailangan mo magtanim na, aabot. Mas pinapadali po namin kasi minsan tinatanong namin yung client, "Sir, kailan mo nga kailangan tong para maging tugon po sa talagang pangangailangan po ng ating kliyente po." Pero kung tried and tested mo na ang client, kagaya ni Sir Bong, baka ikaw nang namimilit na pautangin Ay, siya. opo. Opo, ganun po talaga. Kailangan po natin ligawan din po talaga. Lalo naman po, pag pang-repeat clients na po, mas madali na po. Kumbaga, hindi na po natin kailangan ng mga requirements kasi established na po yung mga requirements nung una pa lang po. Sir Bong, nakailang loan ka na sa RBA? Yung fourth na, no? Fourth cycle. Yung sa Bali 2 years, apat na cycle na. Sa crop? sa crop. Bali 4 na cropping yun. Maliban doon sa naunang mga machineries. Nakailang machinery ka? Bali 2 po yan. 2. Okay. Ano pang kailangan mo dito sa farm mo, sir? Na ano kailangan mo RBA? Yun nga sir, kasi ang sistema ng pagsasaka, nagbabago yan tulad yung siguro may mga transplanter kasi nandun yung labor, nahihirapan ng Innovate. maghanap Labor, ng sir. sa labor Problema mo na rin talaga yung labor. transplanter siguro or seeder na sa dry preparation. So sila naman laging nandyan. So may mga, alam ko sir, may mga tie-up yata kayo ng mga suppliers. So, Oo. Dealers. so Mga dealers, anytime pwede nilang sila na mag-usap Mm. para ma-deliveran ka. De-deliveran ka na lang. So, ang laking tulong, sir. Malaki sir, malaki. Kasi noon, pag nagpa-schedule ako ng harvest ng area ko, Abot. baka lalo kung may bagyo na, tapos ng bagyo, hindi ka pa na-harvest eh. So, Mabubulok na yung... kaya lang sir, sa ngayon, ako naman yung sumasakit ang ulo mag-schedule dahil nag-a-approve yung mga Sa dami. Sa dami. Ay, ibig sabihin, kulang, sir, yung makina. More pa yung kailangan mong i-purchase. Siguro sir, yung needs kasi ng tao, lalo na sabi ko may bagyo, kailangan harvestin lahat yan. Kaya ang ginagawa na lang namin, dahil nag-iisa pa yan, so double time kami hanggat kayang harvestin. Mga tao ko na lang ang kinakausap ko na, sige, libre pagkain na lang kayo para dagdag na lang ako ng kwan. Kasi samantalain habang may need. Kasi pag natapos yan, wala. Wala na rin, sir. diba? Wala. Ayan. So, Especially pag kasagsagan po ng harvest season. yung Harvest season lalo na talaga. pag-ulanan po yun. Talaga. Sa tag-ulan talagang medyo Minsan sa sir. isang area po hindi po nakakalabas na dun. Sa dami po ng ine-cater po nung sa area po. Pero sa kondisyon ng mga unit ko naman, okay pa naman. Parang, kasi mechanical engineer po ako sa profession. May profession. Saan ho kayo nag-OFW, sir? Nung first, So, dito tayo contact. nung first, umiinit na ba? Nung first po sa Guam. Sa Guam. Guam ka pala. So, parang, Gano'n ka katagal doon, sir? 7 years yata ako. O ba't bumalik ka pa? Then, alam mo sir, ewan ko lang kung i-edit mo na lang sir siguro. Sige. Lumipat ako ng Australia. Aha. So, Mas, doon, mas mahusay doon. sa rate sir, sa exchange rate, talo ang Australia ng US. Okay. Pero, siyempre, mas malaki. Like for example, let's say $3,000 US sa Guam, 7,000 naman sa Australia. Mas malaki pa rin. Mas malaki pa rin. So, good choice nga sir. So, yung ilang years ka nag-OFW? 14 years. 14 years. Guam plus Australia. Then after Australia, Umuwi nag-for good ako. ka na? Umuwi na ako. Okay. Tapos na rin mga bata, so para ano pa. Habang malakas pa. So enjoy na lang dito. So, nag-farming ka na dito? Farming na ako. Tour tayo? Sige, sir. Pasyalan natin. Sige, sir. Yung mga ano. Tuturo na sa sige, mga sir. Pundar mo lahat to, sir. Katas Australia. Katas Australia to sir. Wow. Ilang hectares to? Bali 2 hectares to sir.
2 hectares. Pero yung because of the nature ng lupa, once adjacent ng lupa mo alongside to river, sa yan. So yung baba na yan, another 2 hectares yan. Sa 4 hectares na Parang ito. easement sa'yo yun. Hanggat hindi kinukuha ng gobyerno, Hanggat hindi kinukuha ng gobyerno, pwede mong tamnan. pwedeng tamnan. Ayan. O sige sir, So- mag-ano tayo? Saan pa tayo mag-start? Pero bukod dito sir, di ba may mga iba ka pananim din? Sa kabila, sa kabila. Sa kabila, no? Oo. Dito lang muna ako nag-ano. May mga tao naman doon na nakaano. Ito sir, sa'yo to. Ano yan sir, naka-angle yan, papunta doon sa dulo. Ito, ibang may-ari. Ah, okay. So, hindi naging, ewan ko, baka dumating ang panahon, mabili na Makukuha rin. mo rin. Balak mo pa ata dito sir Nerio, di ba magpapa-resort ka pa? Yun ang plano. Ito, matanim-tanim lang ako ng mga gulay-gulay. Ang dami papayo. Tanim mo lahat yan, sir. Tanim lang yan, sir. Plano ko nga mag-extend. Meron akong ginawang mga plat na doon. So, pagpatak ng ulan yan, tataniman na ulit. Yan, sir, ang agar. Nasaan yung agarwood mo? Ayan, sir. Maliliit pa sila. Ah, maliit pa. Pero malalaki na ang Kanino puno, ka sir. bumili niyan? Ang seeds niyan, sir, ay galing pa ng Malaysia. Ah, Malaysia pa. Ewan ko nga, sir, eh. Kasi galing ako Australia. Ang gobyerno ng Australia, nagpapatanim talaga sa tao niyan, eh. Open sila sir. Kaya para ibenta man nila, sa gobyerno rin nila ibebenta. So, kaya walang mahirap na tao sa Australia. Sana ganoon din ang gawin ng gobyerno. Yan, marami tayong pag-uusapan bukod doon sa success story ni Sir Bong, yung venture niya sa farming. Tapos, may malawak na experience pa siya ng related to agriculture din ba yung industry mo, sir? Hindi. Hindi, sir. Mechanical Okay. engineering. But sir. still, makikita natin yung at least yung experience, kaibahan ng ibang bansa sa Pilipinas. Yun na, Maganda sir. pag-usapan yan, sir. Yan, maganda talaga yan, sir. Meron, ano ko sir, di ba meron mga invento yung mga sa mga dryer mo sir, di ba? Ikaw na nag-set up ng mga ganun. Nandun sa kabila yung sa dryer ko. Mamaya, sir, ipapakita ko sa inyo mga invention ko rito. Nag-invention si sir. May invention ka pa Ano rin. makakatulong sa ano niya? Sa farming. Sa farming niya. Like yung, yung solar, yung, ay, parang Mechanical dryer niya. sa palay. Siya mismo nung nag-set up. Sir, may nakita ako sa'yo. Alin, sir? Itong mga to. Alam mo ba to? Damo lang, di ba? Yes, sir. Damo lang itong mga to. Alam mo ba ito ay na-export? Yung buto. May bumibili niyan per kilo. Tinadala sa Australia, sa Thailand. Tinatanim nila to pampakain sa baka. Yung mismong ano na yan. ito mga to. Parang parang acacia. Diba pinapakain lang rin sa ano yun? Yung acacia, yung bunga ng acacia. Itong pispan ko, sir, Ito, hindi ko pispan, malagyan kasi inabot ako ng tag-araw. Tsaka papalaliman ko pa. Oh, medyo mababa nga. Oo. Parang Kasi- panghito. Ano ba ilalagay mo? Actually, sir, ang nangyari dyan, yung mga katutubo kasi, may mga katutubo ako mga residente dito. Nung wala silang trabaho, sabi ko, sige, bigyan ko kayong trabaho. Pinaghukay ko sila nito. So, binigyan ko sila ng pera. Naka-survive na sila. So, kesa manghiram lang sila sa akin ng pera, pinagtrabaho ko na lang sila. Manual yan ang paghukay niyan, sir, eh. So, siguro papahukay ko ng bako para maging malalim. Pero itong mga katutubo na to, hindi taga dito? Taga rito yan, sir. May tribo yan sila sa taas. So, Bumaba sila? bumaba sila. Mga mangyan po yan, sir. Mangyan, sir. Yan sir. Bali, dito yung boundary namin, sir. Sir, ang dami, oh. Ang dami nga, no? Dito yan, sir. Hanggang doon sa dulo akin yan. Hanggang doon sa may mga... May mga bahay doon. Parang, hindi, sir. Parang yung may talahib na yan, parang tubo. Yung Pag may ano. green, yellow, and light green. Yung may nyog. Ayan, sir, yan. Yung katapat ng nyug na yon, diretso yan. Malawang. Tapos ito, hanggang doon sa may tao na pula na yan, diretso rin yan hanggang doon sa may kawayan. Ito sir yung tinaniman mo na Palay. nung Parang letter L yung lupa mo. Yes, sir. Yes, sir. May kaperaso lang dito na hindi... Ay, lahat to sa'yo, lahat Lahat na ito, papababa na yan, sir, akin na yan. Ah, okay. Tapos lahat ng papuntang ilog, yan na yung additional ng Basement. aking naging lupa. Maluwang pa, sir, no? Kino-cultivate mo to? sir na nga nagpagawa ng Meron yan, sir, eh. Hindi ko na lang tinuloy kasi sa sobrang init ng panahon, kahit anong itanim mo ngayon, madadamage eh. Madadamage sila. So, sabi ko, dyan na lang muna yan. Tapos, pagka malapit na yung tag-ulan, tsaka na lang
i-prepare para sa sili naman, siling yung manghang. Yung tingala? Yes sir, yung Taiwan? Taiwan. Ang huling last year, ang huling benta ko 350 per kilo eh. Pero paubos na rin yung sili ko noong time na yun. Hindi mo naabutan So, Ubos na. konting-konti na lang yung naibenta ko ng na mataas sa na presyo. mataas ang presyo. Ito sir, ang main crop mo ngayon talaga is onion. Onion sir, onion. Pwede sir, no? So ito, Ito na yun sir, ito na. pwede nating lapitan, Lapitan sir. natin sir, lapitan natin. Totoo ba ang onion nakakamilyonaryo o nakakapulube? Dalawang klase yan sir eh. Dalawang klase rin yan sir eh. Dalawang klase rin yan sir. Ayan. May laman na yan sir. Yo. May laman na, oh. Oo. Malalaki na rin yan. Ilang weeks pa to, sir? 10 days siguro sir. Harvest na? Tutubigan na lang namin patubig sa Saturday yan. Tapos baka bukas siguro nandito yung buyer namin, patitingnan yan. Tapos patutubigan Magkano para ano yan, sir? lumambot yung lupa, madaling bunutin. 42 yung huling ano sa akin. 42. 42 na. Happy ka doon? Pwede na? Actually sir, yung napapanood kasi natin sa ibang vlog, ayoko naman silang na overprice kasi sila kasi gusto nila patasin ng gusto ang presyo. Pero sa computation ng isang talagang ikaw mismo yung ano ng mga gastos, 21 pesos per kilo, break even ka dyan. Sa 21. Kaya kung mag 30 yan, panalo ka na ng 9 pesos per 9 kilo. pesos. Eh nag 40 pa, di 19 pesos. Halos na double na eh. So, Pwede na. masyado lang silang naghahangad ng mas malaki yung maka one time ba. One time. Mahilig sila sa one time, big time. Sagutin ko sir yung ano mo, yung tanong mo nakakayaman o nakakamilyonaryo. Yung tanong ko kanina na kung ang sibuyas ba ay nakakayaman o nakakapulube. Yun nga sir, dalawa yun eh, dalawa. Okay. So, nung kagagaling ko lang sa abroad, nagpa-sibuyas ako. Siguro, ano yun eh, 130 cans. So, 130 cans? Ang tapang More than 2 million ang Nilabas. capital. Seeds pa lang yan. Hindi na Oh, sir, everything. hanggang sa anihin na yan. Hanggang ano yan. Yung isang katulong ko, isang kasama, ayoko naman gamit yung katulong, pangit namang yung kasama ko sa bukid. Naka 1.3 million siya ng share. Sure. So, nakakayaman. Nakayaman siya. Last year, mayroong maagang pasok kasi Tara. ang sibuyas kasi sir, habang tumataas ang temperature niyan, diyan sila umaatake. Yung harabas. harabas. Isa pa yan. Napakatagal na yung harabas na yan hanggang ngayon. Wala pang Wala pa solution. rin result. So, yun. Medyo kumita pa rin siguro sa amin nakaparte pa rin ako ng siguro 1 million sa sa lahat ng patanim ko. Ilang hektare yon? 7 hectares. 7 para medyo Maliit, sir, maliit. Oo. Pero sa luwa nga sir, so Kaya na ka pa rin, naka 1 million pa rin. So, pero gaano kalaki ang pinuhunan mo doon? nasa siguro 1.3. Pwede pa. Pwede pa, sir. Pwede pa. So labas naman yung gastos doon. So may net ka na 1 million. 1 million. So yun. Ngayon, sabi ko medyo ang panahon talagang mahirap. Tulad yan, ilang beses ang umulan. Ayaw na ayaw ng sibuyas yan. Yeah. Ayaw ng sibuyas. Lalo na yung bagong tanim. Yung katutubo, Yes, diba, sir? yes. Mabubulok yan once na naulanan. So, sir, nasagot mo na yung nakaka-milyonaryo. Ay yung nakapagpapulube. Yun na nga sir, kung most of our onion farmers ay kasi malaki nga ang kapital, so inuutang talaga yung puhunan. Yun. Yung buong So nandun yung pag hindi nakiayon ng panahon, ang mga peste, yan na, luhaan. Tapos inutang. Luhaan talaga. Yun. Luhaan talaga. Nakakapulubi yun. Yun. So, ibig sabihin, sir, talaga dapat in all farming ventures, mapa-onion man or other crops, dapat talaga may sarili kang perang nakatabi. Totoo yan, sir. Totoo. Para pag minalas man, wala ka nang iintindihin babayarang utang Totoo yan, sir. with interest. Totoo yan, sir.
Totoo yun. Ay, ang sasabihin naman sir ng ating mga viewers, si Sir Bong yan, dahil lang galing Australia. Paano naman kami na nandito lang sa Pilipinas sa walang pera? Yun na nga sir eh. So lagi lang yung kahandaan kasi, Mm. tsaka yung tamang kaalaman Mm. sa isang produkto, yun ang Mm-mm. importante. Importante yan. Oo. Kasi most of our small farmers, gaya-gaya lang yan eh. Okay. Kung ano yung in-spare namin ng ganito. Ikaw naman bili ka rin. Bili Kasi ka kaya rin. lumalaki ang gastos. Ito sir, sa totoo lang, hindi, yan, talagang nasa timing lahat ang pag-apply ng abono. Ayan, oo. Tapos, Tapos you follow the recommendation, not too much. totoo yan sir. Kasi habang dinadamihan mo ang chemical niya, nasasaktan yan. Mm. Mm-mm. Yung sinasabi nilang pagkapatubig mo ng spray mo ng ganito, which is nakakababa ng parang yung immune system ng halaman. Mm-mm. So, Pero sir, on the other hand, kung may access ka to loan, kagaya ng crop loan ng RBA, di ba? At ikaw ay farmer na mahusay, na pinag-aralan mo talaga yung gagawin mo, makakayaman. Kasi malaking bagay yung may magtutulong sa'yo. Yes sir, yes sir. Malaking bagay talaga. Mm-mm. Mahirap talaga yung uutang ka tapos hindi ka ready, hindi ka equipped sa lahat Totoo yan, ng sir. aspeto ng Totoo yan, sir. production. Which is nakikita nyo naman yun, sir, no? Alam Yes nyo yan po. kung kailangan pahiramin kasi alam nyo na ready rin siya. Yes, kasi una sa naman, syempre alam namin kung yung client is may capacity pa rin magbayad. Through validations natin. Then also, syempre, inaalam din natin kung yun nga, sabi niyo nga po, hindi lang kunyari yung kung totally wala talaga siyang kumbaga ini-explain naman namin na itong programa ito is additional capital, so meaning to say tulong pangdagdag Pandagdag. hindi kasi yung iba baka iniisip nung ibang mga clients po is doon na manggagaling yung lahat ng ng I see. pamumuho niya. I see, But I see. ang po kasi niyan is yung pangdagdag talaga doon sa kumbaga may other then we support yung kung ano yung pagkukulang doon sa So halimbawa, yung farmer may knowledge, marunong siya, pero kinapos lang konti. Yes. May target siya na pag nai-push na to, may kikitain siya, parang gano'n. Yun, gano'n. Yun yung kailangan makita namin talaga yung gano'n. I Ngayon see. yun naman yung kay Sir Nero namin. Oo. Kasi ang pagkakaano namin kay Sir Nero, talagang planado siya mag-ano eh. Kaya pag nakatutuwa ako dito pagkausap ko sa Sir Nero. Sir Bong, yun bang yung ugali na yun dahil doon sa discipline na nakuha mo doon sa trabaho mo. Yung pagiging OFW nakatulong sa'yo para sa tamang discipline sa farming, kahit na from different industry, Yes. from mechanical engineering to farming, Yes. na i-apply mo yung discipline na yan. Yes sir. Yes sir. Yung sistema. Kailangan lahat may sistema kaya. Sa pagsasaka may sistema ka rin. Mm-mm. Sa engineering tulad sa mechanical, kailangan bago mo galawin mag-umpisa sa isang trabaho, alam mo na dapat na maganda maging output mo. Ma-solve mo yung problema. Mm. So ganun din sa farming, kailangan masunod yung protocols nito para maganda ang ani. Mm-mm. Pero before ka nag-OFW, may knowledge ka ba sa farming? Ang parents ko po kasi farmer talaga. Farmer So talaga. nakita mo na yung farming before ka pa nag-aral at nag-OFW. Yes sir. Yes sir. Talagang yan ang bumuhay sa amin, farming. Mm. So talagang nasa puso ko pa rin ang farming Ang talaga. farming. Hindi pwedeng mawala. Mm-mm. Ang parents mo ba farmer na mayaman, farmer na mahirap? Sir kasi pinag-aaral kami lahat. Kaya Sa farming? siguro hindi Hindi siya mahirap. Kaya hindi rin yumaman eh. Talagang kung ilan yung anihin, para sa mga bata lahat yun, para sa amin lahat yun. matapos So, yung matapos lahat. Ilan ba kayo, sir? Siyam sir. 2 kambal.
Kaya dumami. Napag-aral lahat yun ng airpods mo yan. So, true farming, yung 9. Yes, sir. Wow, malaking bagay na. Tapos lahat yun. Big time si airpods mo. Ilang hektarya yung taniman niya? 7.8. 7.8, sir. Ano. Actually, sir, inubos na nga ng ilog eh. Yan, kabila na yun, amin na yan eh. Ganyan, sa tatay mo. Kabilang side. So, ngayon parang nasa 5, mahigit 5 hectares na lang yan. Na lang, Nakuha ng ilog. Buti may flood control. Asan? Ayun, sir, ayan. nakikita. Yung wall na yan. Yan na yun, sir. Oh, pero wala pang scandal nun. So, pasalamat din ako dyan Pasalamat. sa... Okay. Sige sir, lapitan nga natin yung mga onion sir. Sige, sir. Ikwentuhan mo kami paano mag-alaga ng onion ng tama. Pag maganda ba, sir, yung tubo niyan, sir, kunyari, ngayon maganda tubo. May binabago ka ba dyan, sir, na process para, siyempre, pag okay na, same routine ka pa rin, o walang sinusunod na, siya, na style? Hindi sir, actually, ang pagsisibuyas kasi, dapat sa punla pa lang mapaganda mo na yung punla eh. So once Punla pa na lang. napaganda mo ang punla, ibig sabihin nun, marami yung maitatanim mo, nandun na yung posibilidad na maganda yung anihin mo eh. No? Kaya, so yung sa sistema naman na sinasabi, yung regular protocol, okay yun na sundin. Halimbawa, yung pag-apply ng abono, 28 days mag-abono ka, ganyan-ganyan. So, pero, siyempre, yung technology nga, kailangan nating i-push. Ngayon, yung nagkaroon ako ng kaibigan na taga Nueva Ecija. So, marami silang binigay sa akin na additional. So, Talagang magtatanim ng sibuyas yan sir. magtatanim. Supplier sila nung product. So, naging supplier ako sa buong Occidental Mindoro. Tinigil ko lang kasi masyadong malaki ang kapital. Tsaka yan? marami ng Chemicals? para siyang hormones sir eh. Okay. Parang hormones. Ngayon, marami na rin lumabas ngayon. So, yung competition tumaas. So, sabi ko, tama muna tayo. Concentrate muna dito sa farming. Yung sir, yung kailangan lang kasi talaga ng sibuyas ay yung hindi makalupaan, yung malagkit na lupa. Kasi kailangan yan, yung pag-apply mo ng tubig, timing din. Pagka nasobran sa tubig yan, nandun yung tinatawag nilang napupundi, yung nagkakaroon ng bulok yung ugat. So, hindi nalalaki yun. So, yun ang So ang patubig mo dito tuwing kailan lang? 5 days sir eh. Every 5 days. Ngayon medyo Faro irrigation, yung flooding o Ito sir, hindi na ako pwedeng mag-flooding dito eh. Kanal na lang yan eh. Kanal na lang. Kasi yung tinatawag na yung sumusugak, yung nagkakaroon ng bulok yung balat. So Okay. kailangan lang yan, makasipsip lang siya para parang basa-basa lang, hindi yung too Hindi much yun, na. pero yung maliit pa lang, talagang flooding, Flooding lang. talaga yan. So yung buong life ng onion, ilang beses magpatubig? Depende nga sir. Transplanting ho ba to? Transplant yan. Depende sir sa yung classification ng lupa. Okay. So itong lupa mo na to, yung anong classification ng lupa na to? So, clay? sandy loam. Sandy loam. Kasi malapit po sa ilog. Yan. Kaya sandy loam Yan, siya. sandy loam. Talagang malalagkit ang lupa dyan. So, Dyan. siguro mga 10 Yung malayo days, sa ilog, malagkit na yan. which is ayaw ng sibuyas Ayaw yung na. sobrang tubig doon. Kasi na-hold yung tubig, Yes, hindi aalis ka agad. Yes. Tsaka sa ganito sir na maraming boundaries, napakahirap mag-manage ng tubig yan lalo kung bigla tayong anuhin ng ulan. Halimbawa, kaya itong ginawa ko dito, nagkanal ako dito para lahat ng tubig na bubuhos doon sa galing sa taas, sa dulo ko patatakbuhin, hindi papasok sa sibuyas ko. Matatrap nung nung kabila. Kailangan nakaplano yan bago mo. Nakaplano na yung daan ng tubig. Ito So lang yun sa- lay-out mo itong mga kanal mo. Yes. So itong kanal mo sir, itong layout na to is for onion, hindi na for rice. Sisirain din yan sa rice yan sir. Sisirain mo ulit pag magre-rice ka. Tapos pag mag-onion ka ulit, Kakanal ulit. magle-layout ka na naman. Yes, sir. Mas maganda naman yung bago sir. Yung iba kasi binutas na ng daga yan eh. I see. So ganun talaga. Part talaga yun ng ng management. Preparation. Preparation. Actually,
sa ngayon sir, ang pinaplano ko nga kasi mayroon din akong vlog na sinusundan, Mm. yung technology ng Japan. Japan. Na For onion? onion and rice. Okay. Kasi sa Japan, walang pilapil na ganyan eh. Wala. Puro konkreto yan eh. Konkreto. Yun ang pinaplano kong gawin. Mm-mm. Tapos ang water system, i-drain ko lahat sa ilog. Doon May diretso. gumawa na dito ng concrete. Si Sir Guido Bagsik sa Kalapan. Yun ang plano ko ngayon. sir. Ganon. Hektarya, isang blocking ganun lang. Yung sinasabi ko, Ah. isang blocking ano lang. Yung, Pati mga pesticide. Semento. Pati yung dike. yung dike niya. pati mga pesticide kaya mong kontrolin eh. Mm-mm. Daga. Daga. Oh, pwede mo lagyan Wala ng na net siyang yan. ano eh. Wala. Bubutasin. Wala. Yun siya. Kaya mo kontrolin. Yung tubig na hold mo kung kailan mo siya kailangan. May exit mo kung kailan mo siya kailangan. Ang naging ano ko lang sa nakita sa farming talaga, yung katulad sa Pangasinan, nagtatanim, may nag-aani, nagtatanim, may nag-aani. So parang, aywan ko kung Sir, maganda. ano yung ano na yan? Sorry, yung kubo na yan sa'yo yan? Hindi na yan, hindi na yan. Hindi sa Sa kabilang ano na yan, sir, yung kabilang kaibigan ko rin na ano. Pwede tayong makisilong doon. Pwede, sir. Tara, punta natin. Punta natin. Mag-usap tayo. Pwede. Total, mag-iikot naman tayo. Sorry sir, yung kinikwento mo? Saan na ba tayo, sir? Parang nawala ako doon. Yung kagaya sa Pangasinan na hindi sila sabay-sabay magtanim. Totoo yun, sir, kasi continuous cropping ba sila? Mm-mm. Ang sabi naman sa akin, ang paliwanag sa akin ng isang DE technician Mm. ay ano raw, nandun yung mas mabilis ang development ng mga peste. Kasi sa halip na tapos na yung sibuyas, di wala nang harabas. Mm. Eh, meron namang nagtanim ng katabi. Mm-mm. So yung Ano harabas na naman? lilipat na naman doon. So yun ang paliwanag sa akin. Mm-mm. So Totoo naman yan. Kasi hindi napuputol yung cycle kasi may kakainin. yun ang sir. Pero ang sabi naman yung paliwanag naman sa akin, ang harabas na yan ay nagde-develop lang yan kapag merong area na parang nagsawa siya na ano yung pero kung kukontrolin, kayang kontrolin. Mm. Ang problema nga lang siyempre, ang farmer financially nahirapan mag-produce ng pera para bumili ng gamot. Mm. Doon na nasisira yung ano. Kaya tuloy-tuloy na mayroon. Yes, sir. Kasi hindi lahat nagkukontrol. Yes sir, yes sir. Tapos in-advise niya sa akin yung technician na yun na kung sakali daw na may pangyayaring ganon, Mm. i-report na lang sa gobyerno para ang gobyerno na magpatay ng peste. Nako. Tama ba yun? Parang- Gobyerno na? Parang ano sir, yun nga, sabi ko nga ano yun, parang suntok sa buwan yun, parang mahirap yun ah. Mm. So, at i-ano ko raw ng crop insurance. Sa claim yon. Parang sinasabi niya, mag-claim ka na lang. Kasi pag sabi niya, pag sinurrender mo sa gobyerno yan, sisirain na ng gobyerno yan, tapos ititreat na nila yung lupa para wala nang extension nung peste. Hindi na siya kakalat. Yun ang sabi niya sa akin. Well, sabi ko nga, parang mahirap yan, lalo pat may mga maraming nangyayari sa gobyerno. Mm. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.